Sinong mag-aakala na ang food trip sa parking area pwede palang maging engrande? Ang kainan dyan, nasa double-decker bus lang naman. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Dito sa Marikina, hindi lang mga sasakyan ang nakaparada sa isang car park space. Meron din ditong nakaparadang bus na, teka. Isang restaurant? Galing pa raw ng Germany ang double-decker bus na ito. Pagsakay, tara, time to chibog na! Ang Phil-Am couple na si Daniel at Maria Irene Celestine ang may pasimuno. Kaya ang pagkalaki-laking bus na ito mula Europa, naging 1950s diner bigla. Taong 2022 raw, nang mapagtripan nilang karirin itong Max Diner. I had a friend of mine who lived in Romania. I said, hey, go check out this bus for me. So he went and looked. He said, well, it's got a lot of damage, the graffiti, this and that. I said, I don't care. I'm going to gut the thing and completely rebuild it and make it like a diner. He drove him, the bus himself. Mula Germany, ibinarko pa Batangas ang bus. Siyempre, cleared sa customs yan. Buti na nga lang, nagkasya raw sa mga daan hanggang maiparada sa Marikina. Chef at engineer si Daniel, kaya basic lang sa kanila na ang imagination na convert into reality. Mula sa itsura ng kainan hanggang sa all-American menu. Parang nasa Back to the Future. Parang nasa 50s era, 70s era. Parang kami nasa US. Ganda yung service nila. Yung food nila very presentable. Ang sarap ng mga food nila. Na-feel namin yung what it is before. And at least may nagdala nun dito sa atin. Our era ngayon. Siyempre, papatalo ba naman ako? Sa baba nito, yung kitchen nila. Pero dito sa second floor, since double-decker yung bus, nandito yung tables and chairs para sa mga customers. Ang capacity nito is 40, pero nag-extend sila. Doon, merong hiwalay ito na bar. Fries nila with tartar sauce. Sarap. Ngayon, pinaplano na ng mag-asawa ang posibilidad na magdala ng isa pang double-decker bus restaurant sa bansa. Sa ngayon, advice nila sa mga nagpaplano ring mag-food business. You just really need to know your niche, and you really need to do what you love to do. And it's got to be, like you said, it's got to be something different. The restaurant business is the hardest business to go into. Isang risk talaga ang pagtatayo ng negosyo. Pero ika nga nila, walang sobrang laki o sobrang liit na pangarap, basta may passion at pagmamahal ang isang tao. Mobile journalist Merimon Reyes po, hatid ang muka ng balita.